Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June. At eto na naman si Aling Claire, Auntie Claire. Gumagawa na naman ng paninira kay BP Sara. Pinapasama niya si BP Sara sa kanyang mga pekeng akusasyon. Pero nahuli po natin Nag-research lang tayo ng kaunti. Nahuli natin na talagang sinasadya niya na pasamain, siraan si BP Sara. At antindi, recycle ang kanyang akusasyon. Yung mga nangyari pa last year, yung mga ibinibintang pa ng mga bataan ni Tamba, yung mga congressmen, no, sa mga hearing nila. Yung mga ibinibintang ng mga congressman, yun yung ibinabanat niya ngayon. Wala na siguro siyang maibanat kay BP Sara. Meron kasi siyang press briefing kanina, no? So, yan po ang ating pag-uusapan at idadagdag po natin. Ito pong isinampang impeachment ng Duterte Youth Party List. Ang sabi ba naman ni Claire, ang sagot niya, wala naman daw pinaghuhugutan itong impeachment na to. Ang gusto yata ni Claire, yung may hugot. Walang pinaghuhugutan. Sa loob-loob ko, hirap na sumagot si Tory dun lang sa investigasyon ni Senator Amy. At nagkawindang-windang yung sagot nila. Walang pinaghuhugutan. No? So, yan po ang pag-uusapan natin. Umpisahan na po natin dito po sa kanyang press briefing kanina. Eto. Okay. Yusek, kagabi po ay umattend si VP Sara sa meeting di avance ng PDP Laban. At sinabi niya po, ngayon daw nawi-witness ng buong bansa ang isang systematic demolition job against its political opponents. Sabi niya po, hindi sila ang problema, hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Kasi sino raw pong makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte. Hindi ang mga Pilipino, lalong hindi ang biktima ng mga krimen o yung mga nagugutom. Alright. Ang gustong sabihin ni BP Sara, maliwanag naman yung sinasabi ng reporter, no? Very systematic yung paninira ng opponent sa mga Duterte. At kung sakaling ma-erase, mabura nila ang mga Duterte, sino ba ang makikinabang dito? Hindi naman ang mga Pilipino, hindi naman ang ating bansa, no? At yung nabanggit na kagutuman, kahirapan, matutugunan ba ito? Mawawala ba ito pag nawala na ang mga Duterte? No? Sino ang gustong anong gustong palabasin ni BP Sara dito? Kapag nawala ang mga Duterte, sino ang makikinabang? Yun ang sinasabi ni BP Sara. Malinaw naman no? Sino magbe-benefit dito pag nawala ng mga Duterte? Di yung mga magnanakaw. Simpleng-simple lang. Yung mga magnanakaw. Pag nawala si BP Sara, anong pakinabang ng mga Pilipino? Makikinabang ba sila? Wala. Yung mga sila yung makikinabang. Yan ang gusto sabihin ni BP Sara. So, pakinggan natin kung ano yung sagot ni Aling Claire. Anong reaction po ng palasyo? Opo, tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at ang pamilya Duterte. Ang layo ng sagot, di ba? Narinig nyo naman siguro. Ang dinidescribe niya raw ang kanyang sarili at ang pamilya Duterte. Malinaw ang tanong Sinong makikinabang? Ang mga Duterte? Inabura na nga sila. Na-eliminate na sila ng mga opponent. Ang layo ng sagot, di ba? So, ito yung banat niya. Ito, pakinggan nyo yung banat niya. Yung peking banat na recycled pa. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, Okay, may i-quote siya rito, no? Pero sinabi niya,
hindi niya kaya, hindi raw kaya ni BP Sara. Ano ba to? Yung pagiging DepEd secretary niya. Yan yung gustong palabasin nito ni Aling Claire. So, pakinggan natin siya. I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector. So, yan yung pinapalabas niya na walang kakayahan daw si BP Sara. Galing daw mismo kay BP Sara sa statement niya. So, babalikan po natin itong statement niya noong 2024. Last year pa. Wala naman sa topic yan, di ba? Wala naman sa issue. Pero yan yung ikinote niya. So, balikan natin. O, ito po yan. Okay, ito po yan. Ayan, o. Basahin natin sa bandang baba. I do not come from the education sector. I do not have an education background. So, I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review, Duterte said. So, ano ba ang petsa nito? Ha? Ito po yung nung nag-resign si BP Sara. Kailan ba siya nag-resign? June 19, no? So, yan yung statement niya noong June 19, 2024. So, umpisahan po natin. Pero hindi po yung buo, no? Kasi ito po yung report ng GMA News. So, hindi tayo namemeke dito, no? So, basahin natin. The position of the secretary is a position of trust and confidence. Totoo naman. Yan yung una, no? Pangalawa, walang nakalagay na requirements para sa isang education secretary. So, yan yung pangalawa. Impact dito sa Southeast Asia, kung makikita nyo, hindi lahat ng education secretaries are from education sector. So, ang sinasabi niya, doon po sa Southeast Asia, no? Hindi lahat ng Secretary of Education doon sa Southeast Asia ay may background sa education sector. Okay, itutuloy natin. Yan, during the launch of the Kindergarten 2 Grade 10 Curriculum of Basic Education in August 2023, Duterte admitted that she had to rely on other officials' expertise as she has no background in the education sector. Anong masama doon? May nakikita ba kayong masama doon? Dahil wala kang background sa education, you have to rely sa mga expert pagdating sa education. Walang masama po ron, no? She also said that she is one of a few ASEAN education ministers who does not have this credential. Okay. So, ito na nga yung binasa ni Claire Castro. I do not come from education sector. I don't have an education background. So, I cannot review what they're doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Wala pong masama dyan. Pinapasama lang ni Claire Castro, no? Magbibigay po ako ng halimbawa. Okay? Si Bongbong Marcos. Siya po ang presidente. Di ba? Alam nyo ba, para ka maging presidente, ang requirements lang ay kung pasok yung edad mo, di walang problema. Pasok yung edad mo, marunong ka magsulat, marunong ka magbasa, pwede ka nang tumakbo ng pagka-presidente. Okay, balik tayo kay Bongbong Marcos. Siya ang presidente ng Pilipinas. Mayroon ba siyang background? Maalam ba siya sa batas? Lawyer ba siya? No. Paano pag usaping abugasya, usaping batas na? Ano ginagawa niya?
mayroon pong legal advisor ang mga presidente. Kahit nga senador mayroong mga legal advisor. Ang chief legal advisor ay si Juan Ponce Enrile, no? At marami pang iba, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Ano yan, legal team yan ng presidente. So, nag-hire ang presidente. Hindi porkit hindi ka lawyer, hindi ka na pwedeng magpresidente. Tama? No. Hindi porkit wala kang background sa education, no? Hindi ka na pwedeng maging DepEd secretary. Sabi niya nga, yung ibang mga Secretary of Education sa Southeast Asia wala namang background sa education. So anong masama, no? Pinapasama lang ni VP Sara. Halimbawa, si Pangulong Duterte, isa siyang lawyer, dating ano ba siya dati? Yung nasa Davao pa siya. Nakalimutan ko, no? May kinalaman din sa lawyer yun Prosecutor. Yun, di ba? Nagkaroon ng pandemic. Siya ang presidente. Ang pandemic tungkol po yan sa health. So ano ginawa niya? Minitin niya yung mga expert sa health. Mga expert talaga. Bukod sa kay Duque, yung DOJ secretary, kumuha pa si Duque ng mga expert sa health. So, nag-meeting sila. So, ano ginagawa ni Duterte? Nagre-rely siya sa mga doctors. Pandemic ang kanyang kaalaman ay lawyer siya sa batas siya. Wala siyang alam sa health. No, hindi siya doktor. Ibig ba sabihin nun hindi ka magiging effective na president? Di ba si Bongbong hindi naman siya lawyer, no? So, kailangan mong mag-rely kung wala kang expertise doon, no? Kaya yung sinasabi ni Castro, paninira talaga yung sinasabi ni VP Sara, walang masama. Walang masama. Kaya nakita natin, nahuli natin, at nagre-research pa. Ang nakuha niya yung statement ni VP Sara noong nag-resign siya. Na pinapasama talaga ni itong Claire Castro na to, si VP Sara. Puro paninira ang ginagawa ng aso ng Malacanang. Tutuloy natin, meron pa ito. Sector? Dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan. Alright. So, ang banat niya, ang kasunod na banat niya ay panis na gatas at Nutriban. Nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi raw napakinabangan. Kailan ba pumutok itong issue na ito? Panis na gatas at inaamag na Nutriban. So, kailan nag-resign si VP Sara? Kailan? June 19. So, kailan pumutok po itong Nutriban na to, saka gatas na ito? Ito po, September 2024. June 19, nag-resign na si VP Sara. September 2024, pumutok po itong feeding program daw. Kung hindi ako nagkakamali, ito po ay budget hearing. Ang nakaupo na si Angara, no? At inungkat po ito ng mga bataan ni Tamba para siraan si VP Sara at siguro maka-enhance sa kanilang binabalak na impeachment, no? Hanggang sa na-impeach nga si VP Sara. So, paano ka magtitiwala sa mga congressman ni
ni Tambak na alam naman natin na gawa-gawa lang ang kanilang mga akusasyon at mga binibintang at ang mga kanilang mga testigo ay pawang binayaran, tinakot yung iba. So, yan yung gawain lang ng mga congressman nung panahon na last year, yung panahon na madalas ang hearing. At ano pa yung sinabi niya? 5.7 billion. Ang dami nun. Ang daming gatas nun. At ang daming Nutriban nun. Ibig ba sabihin, ikaw, mayroon kang feeding program sa loob ng isang taon, 2024. Ibig ba sabihin, bibili ka na agad ng halagang 5.7 billion na mga gatas at Nutriban? Di ba, yung gatas parang 1 linggo lang yan. Yung, halimbawa, yung Tasty, bibili tayo sa Pure Gold. Di ba sinasabi ng cashier, no? Sir, ito po yung expiration yan. Na-experience nyo na yan? Di ba sinasabi nila, parang ilang days na lang or 1 week na lang Paano mangyayari yun na ang halaga ng nasayang daw sa inamag at napanis na gatas ay 5.7? Ibig sabihin, bumili na agad ng 5.7 billion na gatas at Nutriban at nasira na lang? Ganon ba yun? Hindi ba naisip ng DepEd yun? Kahit mga opisyal ng DepEd na mapapanis yun sa loob ng 1 linggo? Sabihin natin, 2 linggo. Tatagal ng 2 linggo. Parang napaka-imposible. Yan po yung lumabas sa budget hearing noon sa Department of Education. Si Angara na ang nakaupo. Wala na dyan si BP Sara, nag-resign na. Saka pumutok yung feeding program na yan na nabulok daw, inamag na Nutriban at napanis na gatas. At nire-recycle ni Claire Castro. Wala na ba maibanat, Aling Claire? Wala ka na maibanat at nagre-recycle ka na lang. September 2024 pa yan, no? Wala na siya maipagmalaki. Alam niyo, pinagmalaki niya kanina. Ito, pakita natin. Ayan. Ito'y survey ng Okta. Ayon daw sa Okta, 42% na lang. Ha? Ang mahirap. At ipinagmamalaki. Pinagmamalaki po yan, nito ni Claire Castro. 42%, napakataas po niyan. Ipagmamalaki mo. At ang nag-survey, Okta, alam naman natin, bayaran niyang Okta na yan. Alam naman natin no? Kampi ang Okta na yan sa administrasyon. Ito raw ay dating 50% mga pamilyang naghihirap. Ngayon, 42%. No? At ang sabi niya, talagang ito yung pagsusumikap ng presidente at ng mga opisyal ng gobyerno. Ipinagmalaki 42%, no? Tignan po natin yung survey naman, yung survey ng SWS. Ano ba survey ng SWS? Ito po yung report ng GMA, no? SWS, 55% of Filipino families consider themselves poor. Bakit yung Okta 42%? Ito 55%, ang layo ng pagitan. Dati pong 52%. Ayan po, tumaas pa, rising steadily. Tumaas pa ng 3 points. Doon sa Okta, bumaba ng malaki. 50, naging 42. 8 points ang binaba. Sa survey ng SWS, tumaas ng 3 points. Sino ba nagsasabi ng totoo, di ba? Alam nyo na. Bakit hindi ito ang binasa ni Claire Castro? Bakit yung survey ng Okta? Bakit hindi yung survey ng SWS? Kasi pa-survey nila yun. Pero, noong 2019, 2019, bago mag-pandemic, ilan ba ang percentage ng naghihirap? Ito po, tignan nyo po maigi. In 2019, the poverty incidence in the Philippines was
20.8%. 24.8%. Paano na yan? Paangat na tayo. Paangat na. Pababa na ng pababa sana yan. No? This means that 20.8 of the population live below the poverty threshold by 2022. The poverty incidence had slightly decreased to 18.1%. 18 na lang. Pababa na nga eh. Yan po yung porsyento ng naghihirap. Yan po. 2019, kaya lang nag-pandemic. Nung nag-pandemic, wala na pong nag-survey. Bawal na, may lockdown. Hanggang 2021, wala po tayong data kung ilan ang bilang ng naghihirap. Kaya pilit nilang sinisiraan ang mga Duterte. Pilit nila talagang buburahin para pagpiestahan ng mga magnanakaw ang pera ng bayan, ang gobyerno. So dito na po tayo sa sa sinabi ni Claire Castro doon po sa impeachment kay Bongbong Marcos. ng mga estudyante. USEC yesterday, the couple Ronald and Marie Cardema attempted but failed to file an impeachment complaint against President Marcos on the grounds of culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Pala statement, please. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero umuulit po natin, ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Wala daw pinaghuhugutan. Yan ay unang impeachment complaint pa lang. Baka meron pa yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, no? Paanong masasabi ni Claire na walang pinaghuhugutan? Ito po ay culpable violation of the Constitution, matinding kaso 'yon. At betrayal of public trust. Kawalang tiwala na sa presidente. Noong pong i-example ko na lang yung kay Amy, yung hearing ni Amy Marcos. Doon sa mga opisyal, no? Nagkawindang-windang eh. At yung mga sinasabi nila, nilunok na nila, hindi na nila masabi ulit. Kagaya ni yung kapatid ni Remulla, si Boying Remulla, yung isa, no? Yung sinabi niya sa interview, hindi niya na masabi ulit. Nagturuan, nagsisihan, at pangalawang hearing, hindi na pina-attend. Ayaw nang umattend. Bakit? O, kasi, nabuko sila eh. Nabuko yung mga paglabag nila sa batas. Kasi hinihimay yan sa sa hearing eh. Kaya nung pangatlong hearing na, ando na yung kapag ayaw mong sumagot, no? May tawag doon na kapag ayaw mong sumagot, may sinasabi sila kalimutan ko. Ano ba 'yon? Baka alam nyo na 'yon, ano? Self-incrimination, parang gano'n, ano? Hindi ko sasagutin yan for the self-incrimination. So, gano'n na yung mga ginawa nila. So, doon pa lang sa mga sagot ng mga PNP chief official, DOJ, at yung si Lakalinlaw, Bureau of Immigration ba siya? No, di ba na-contempt nga siya dahil nagsisinungaling? Paano mo masasabing walang pinaghuhugutan yun, Claire? Yung mga opisyal ng gobyerno, mga kapulisan, nagkautal-utal nagkapalpak ang mga sagot hanggang sa hindi nga umattend. Natakot na nung second hearing at napilitan lang nung third hearing. Hindi pa tapos yung investigasyon na yan, hindi pa yan adjourned, no? Suspended lang yung investigation na yan. Kung sakaling manalo si Amy, itutuloy pa yung investigasyon na yan. So, malabo po yung
ang sagot mo lang walang pinaguhugutan. Wala man lang explanation, wala man lang kumbaga mas magandang argumento na sinabi si Claire. Ang sinasabi ni BP Sara, basura in, basura out talaga yung mga sinasabi ni Claire, yung mga sagot ni Claire. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.